our needs are Jesus priority. No, ang atong mga gikinahanglan moo'y prioridad sa Ginoo. Maabot na nga point sa atong kinabuhi mga igsoon nga dili na ta mabalaka sa atong mga priority tungod kay priority na sa Ginoo. Ang atong mga panginahanglan din nato angay kabalakan kay mismo siya nag-ingon nga dili mo mabalaka, no. Tungod kay once mabalaka ta sa atong kinabuhi sa atong kaunon o sa atong sulubon, no, Matthew 6, di ba? Ayaw mo kabalaka sa inyong kaunon, basic need. Kaya kung once mabalaka ta mga igsoon, meaning atong gipagamay ang kakayahan sa atong Dios. No, atong pag-ila sa Ginoo nga wala say kaya. Di niya kayang tugunan ang atong basic needs. Gani iyang gihimong example ang mga langgam nga wala nagpugas, wala naghago, pero gipakaon sa gihapon sila sa Ginoo. No, kung anak ka sa Dios, tag-iya gid ka sa imong panalangin, no? Ang Dios iyahan ng tulubagon o responsibilidad nga i-supply ang imong mga panginahanglan. So sala ni gina nato mga igsoon kung mabalaka paghihapon ta. Amen. Mahitungod sa atong kaunon o sa atong sulubon, mahitungod sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios na mismo nagpasalig nga dili gid ta mabalaka. So dili gid masayop ang pagtulunan sa Biblia nga ang pagkabalaka usa ka dako sala sa tao tungod kay iyang gipahimong gamay ang kakayahan sa Dios nga mosulbad sa iyang mga problema. Now, mato pa ni Pablo, naaman ka sa kadagaya, naaman tas ka pitos ug naaman tas ka lisod. Ang kinabuhi mga igsoon nara gyapon kang Kristo. No, mato pa niya, alang kanako ang kinabuhi mao sa Ginoong Hesus. Og bisan ang kamatayon kadaogan ngadto niya. Ang atong mga panginahanglan mo'y unang prioridad sa Ginoo. Siya nang bahala, no? Siya na'y maantigo sa atong mga kinabuhi. Labi na karon na atong mga panahon, no? Priority nato atong health, atong panglawas, naunta paskog ta permi. Ami migson, maski na atay kaluyahon, natay balatian. Ang importante sa ato yung tagaan o higayon ang Dios nga mo display sa iyahang kagahom para ayohon ta. Now, kini atong kinabuhi matag adlaw extension man ni. Nag-extend man ni sa Ginoo matag adlaw. Og bisan wala nato ni pangayo sa iya gyapon gisumpay ang atong kinabuhi. Gisumpayan gyapon sa Ginoo. Bisan wala ta nangayo, di ba? Wala ta nangayo nga Lord, patas up akong kinabuhi kay wala na nato na pangayo pero naa na sa plano sa Ginoo. Naa sa iyang panghuna-huna ang atong span of time sa pagpuyo dinhi sa kalibutan. Mato pa ni David sa Psalms 90, ingon siya, tudluoy ako Dios sa pag-ihap sa akong mga adlaw. Gitudluan ta sa Dios sa pag-manage niya na. I-manage ang time. Atong i-manage ang mga panahon or mga adlaw sa itong kinabuhi. Aron ba mga igsoon nga dili masayang ang atong pag-exist o pagkinabuhi dili sa kalibutan. John chapter 6. Mahitungod ni sa atong priorities nga diin gitudlo sa Ginoo nga mahimo nato siya nga mo'y pinakauna. Unahon na to si Jesus, labaw sa tanan, tungod kay siya ragyoy, tubag sa tanan natong gikinahanglan. Sa tanan natong needs, mga igsoon, si Jesus may answer niya na. Now, ang istorya ni mga igsoon about feeding of 5,000. 5,000 ka mga tao, sa 5 lamang kapan o 2 ka isda. Milagro kini sa pag-multiply sa Dios sa gamayng kinitaan. He is a God of multiplication. Maski gamay lang atong income, once ato i-recognize ang Dios nga mo'y tuburan sa atong mga tubag sa atong mga panginahanglan, bisan sa gamay na itong kinitaan, mga igsoon, kung kabalutan mo handle niya na, good steward na niya na, mga igsoon, kasaligan ta sa gamayng butang, ang Dios mo pilok-pilok niya na. Because He is the God of multiplication. Now, kung pananglitan na kay gamayng income, matagbulan, ilhag yun ang Ginoo nga, Lord, salamat niini, ikaw gid ang Dios nga tuburan sa akong kinitaan. Busa, ang Dios mga igsoon, siya mo'y mupilo-pilo niya na. Imagine, 5,000 ka mga tao, nabusog sila, sobra-sobra pa nga, sa 5 lang kapaan o 2 ka isda. Dios gidi ay siya mga igsoon, nga mupilo-pilo sa ato mga panalangin. Pero once gani, bisan unsa kadako ang imong kinitaan, ug dili nimo ilhon ang Dios, dili nimo siya hinumduman, dili nimo siya i-recognize nga siya may tag-iya sa tanan nimong na-receive, then kulang pa mga igsoon. Dili ka masatisfy. Feeding of 5,000, kini nga pagtulon ang gisulti ni Jesus, experience ni. Dili ni parable, dili ni istorya, kundi nakita gid mismo
sa mga mata sa iyang mga tinun-an nga nang hitabo mga igsoon. Real nga panghitabo nga din si Jesus naghimog milagro mahitungod sa gamayng kinitaan. Usahay kita kumpiyansa ta ba sa atong gamayng kinitaan. Gamay kinitaan, daghay utang. Mas maayo pay wala gikita kay hadlok pa ka mangutang. Now, kini mga igsoon nga istorya very common sa mga tao labi na sa atong panahon ron. Sayo na kay mangutang, anak ka sa online, diretso ra. No, may palon dinhi, palon dito. Di ara sa online, sa cellphone lang pag okay nimo, pag accept nimo diha, automatic na mga igsoon. Unya, mo na nga kung dili ta kabalo mo manage sa ato gamayng kinitaan mga igsoon, magapos ka sa problema financially. Now, after nini nga mensahe, I pray and I decree nga matag usa sa ato do nagay financial breakthrough. Nga dili na ta magapos sa kapabrihon, dili ta magapos sa kawaladon, labi na ning umabot na tuig mga igsoon. Nga kita mismo makabaton og financial breakthrough. Bisan gamay lang nga kinitaan nato or gamay trabaho or negosyo nga imong gibuhat, mahimo ng channel sa imong panalangin. Amen? And tuuhi nga tag-iya ka sa provision, tag-iya ka sa tanang blessing ni Lord financially tungod kay gamito na mga igsoon, gi-bless ta sa Ginoo aron nga mahimo tang blessing dito sa uban. Gusto ang Dios nga mo-bless nato para mahimo tang panalangin sa uban, mahimo tang distributor sa mga panalangin, mahimo tang channel of blessing. Nga dili kita mo'y mga tao nga nanginahanglan permi, nga nag-ayo or in need nga mga tao. Amen? Mahimo tang channel of blessing, kita mo'y distributor nga. Matigay sa nang istorya, gipikas-pikas niyang bread, gihatag sa mga tinunan, o nga mga tinunan, mooy nag-distribute ani sa mga tao. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios, o giapod-apod niya ang pan ngadto sa iyang mga tao, sa iyang mga tinunan. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda, o silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, niingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin, aron walay mausik. Now take note, kinahanglan nga mahimutang good steward even sa mga leftovers, mga igsoon. Ang atong mga panginahanglan, mga igsoon, dili gina-i-ignore sa Ginoo. Once na ginahanglan ka, imong idangop ngadto sa Dios, ang Dios dili gyud mo hangol, mga igsoon. Dili siya hangol nga mo tubag sa atong mga panginahanglan. Dili niya ihikaw ang tubag sa imong mga panginahanglan. Bisan pagani sa diyang makasasala pa kita mga igsoon, wala niya gihangol si Jesus, ang iyang bugtong anak. Sa panahon nga kita makasasala o masalaypon sa iyang atubangan, wala niya gispare ang iyang bugtong anak, bagkos iyang gihatag alang sa atong kaluwasan. He gave His only Son alang sa ato mga igsoon nga kaluwasan. Nahimong kabayaran, nahimong tubag or ransom alang sa atong kaluwasan mga igsoon. Now, ngini nga buntag, mato pa mga igsoon, ang istorya niini, sa diha nga nakita nila si Jesus, tungod kay ang mga tao nagsunod-sunod sa iya. Kung asa sila moadto, ang mga tao nangita kanunay kang Jesus. Daghay mga tao nga nangita kang Ginoong Hesus. Tungod kay kahibalo sila mga igsoon nga si Jesus, mo'y answer sila mga panginahanglan. Lahi sa atong panahon ron. Ang atong panahon ron, wala na nangita sa Ginoo. Mato pa niya sa Roma 3, mga igsoon, no one is righteous, not even one. Wala gani isa nga nangita sa Dios. Amen. Ang tanan nagpakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Wala nagyoy nangita sa Ginoo. Busa pipila na lamang ang naa nagsimba sa Ginoo, pipila na lang ang nasa simbahan. Ang uban mga igsoon, ang ilang gipangita, mao ra gyud ang ilang priorities, ang ilang panginahanglan. Nangita sila posisyon, nangita sila og kabtangan, nangita sila mga igsoon og mga butang, nga din mo'y mutagbaw nila. Mo'y hinungdan nga jutay na lang ang naa sa simbahan. Ang uban gani naa sa simbahan pero namiya pa. Kung imo padayonon sa pagbasa kining chapter 6 sa Book of John, daghan sa iyang mga tinun-an nagmibiya niya. Og nag-ingon nga pagkalisod ba sa pagtulunan. This is a hard teaching. Sa John chapter 6 verse 66, daghan sa iyang mga tinunan, verse 66, makita niyo mga igsoon, nga daghan sa iyang mga tinunan ang mibiya na, mitalikod kang Ginoong Hesus. Tungod kay niingon sila, pagkalisura ba na iyong pagtulunan? This is a hard teaching. Ang ilang hinungdan nga nung naniya sila kang Jesus, tungod sa pagtulunan.
Ang pagtulunan ni Jesus mo ilang gididan. Pagkalisod ba ani pagtulunan? Tungod kay ang pagtulunan ni Jesus matuban niya nga dawatan ninyo siya. Dawata iyang pulong pahari sa inyong kinabuhi. Himuha nga siya mo matuban niya eat my flesh. Kauna ang pan sa kinabuhi. Tungod kay ang giapas sa mga tao gani mga igsoon, pan lamang nga literal. Para lang silang appetite, para mabusog ang ilang tiyan. Apan ang gitudlo ni Jesus, ninyo siya, nangita mo nako tungod kay nabusog mo sa pan nga akong gipakaon. Pero ang tinuod nga pan nga gusto nako ipakaon sa inyo kining pan nga gikan sa langit, the bread from heaven. Mato pa niya, I am the bread of life. Pan mga igsoon sa kinabuhi nga mo'y dapat pangitaon sa mga tao. Ang mga tao mga igsoon wala nangita og spiritual food. Ang gipangita sa mga tao mga igsoon dili ang spiritual nga bahin. Kung dili ang ilang gipangita kang Jesus, ang ilang nakita kang Jesus, taga-feeding lamang sa ilang appetite. Mo'y hinungdan nga gusto na sa mga tao nga si Jesus na himuon nilang hari. Kay mabusog sila mga igsoon. Sa ilang tiyan, matugunan ang ilang physical need. Mo'y hinungdan mga igsoon nga si Jesus nipalalom dire sa chapter 6 sa book of John, nilalom ang iyang mga pagtulunan. Ingon siya nga, nangita mo nako tungod kay nakataon magud mo sa pan dito sa feeding program nato. Pero actually, dili ka na mo'y dapat ninyong pangitaon ngan hinako. I am the bread of life. Ang inyong mga tigulang dito sa Kamingawan, nagkaon sa mana. Ako, mo'y pan sa kinabuhi. Nagkaon sila sa mana dito sa Kamingawan, nagabusog ang ilang tiyan. Apan doon na pa'y mana nga gusto na kong ipakaon diyan ninyo. Ingon ang mga taon sa mana, Ginoo. Ang akong unod. Bisan kinsa nga mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo. Mato ba sa chapter 6 ha? Siya may adunay bahin gani kanako. Anyone who eats my flesh and drink my blood. Ang mga tao ninyo ha? Lisura po na pagtulunan. Nga ikaw ang makaunon ug inon na may mong dugo. Pagkalisod na nga pagtulunan. Mo hinungdan ang mga tao na miya mga igsoon. Tungod kay dili nila madawat ang persona ni Ginoong Hesus. Ang ilang gusto nga si Ginoong Hesus bufeed nila para mabusog ang ilang tiyan. Pero ang persona sa Ginoo nga mo'y dapat nilang dawaton, mo ipupuyon sa ilang kinabuhi, mo himuon nilang prioridad ang presensya or ang persona ni Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Mo'y hinungdan mga igsoon nga wala sila mulahutay, daghan siya mga tinunan nga mibiya sa pagpangalagad nito niya. Now, kayo makita mga igsoon, si Jesus nag-provide og bread para mabusog ang ilang panginahanglan physically. And then after niya mga igsoon, human sa feeding program, miadto sa Ginoo sa simong basahon, miadto sa bungtod, kabungturan, solitary place. Nag-ampo siya dito. Ug unya iyang gipauna og lakaw ang iyang mga tinunan. Pag sakay nilang bangka, gitagbo sila og kusog kay nga hangin. Kusog kay nga hangin, no? While si Jesus na dito sa mga bungtod, nag-ampo, nag-inusara, ang iyang mga tinunan karon dito gabugsay na. O diha mga igsoon, wala sila nag-expect nga dunay unos day nga mutagbo nila. O hinungdan nga ilang destination lisod kay abton. Doon na sila struggle along the way. Para nga maabot sila sa ilang destination, bisang nung saog diskarte kay mga mananagat man sila. Expert sila mga igsoon diha sa ilahang agyanan sa dagat. Pero tungod kay grabe mo musugat yun, salug-sug yun ang hangin nga muabot sa ila ang balod mga igsoon. To the point nga grabe na nila kabalaka. Amen? Ang ilang biyahe adto nga time, along the way, padulong sa ilang direction, lisod king abton. No, kung imo ibutang sa imong spiritual nga aspect mga igsoon, ang atong biyahe dinis kalibutan, daghan ba mga storm nga moabot, matagbo nato. Daghan storm nga matagbo nato. To the point mga igsoon, nga even sa atong sitwasyon, kahintang nato nga nay mga kalisod, dunay mga challenge nga sa kinabuhi, ang Ginoo dili gyud mubiya nato. Our needs are Jesus priorities. Actually, ani nga time, ang need na po sa mga disciple, dili nang ilang tiyan, kaya naman sila bit-bit nga pan. Busog pa nga sila gikan sa feeding program. Naana po sila sa sitwasyon, mga igsoon, nga nanganib ilang kinabuhi. Naa sila sa, ang ilang safety na himong alanganin.
Pero still si Jesus naghimo pamaagi, naglakaw siya sa tubig. Amen? Now, nagdala ni sa ato sa mensahe igsoon, even ang atong biyahe din sa kalibutan, ang atong ministry usahay, dunay storm, no? Dunay storm ang ministry, grabe ang shaking, grabe pagtayog. Nagyapon ng Dios, dili ginabubulag. Gani mga igsoon, nakita nila sa unahan while struggle sila, binugsay din sa wala, binugsay sa tuo, mo atras abante ang ilang biyahe, atras abante ilang biyahe mga igsoon. Maneuver to the left, to the right, bisang usang forward, nagitay nga mo atras gid sila silang biyahe. Nakita na sa unahan na si Jesus naglakaw dito para tugunan ang ilang need. Ang ilang biyahe mula hutay. O sa dihang nakita nila si Jesus, ni samot ang ilang kahadlok mga igsoon. Kaya wala na nila nailhi ang Ginoo. Ang ilang na-focus mo ang storm. Nabalaka sila sa balod. Pagkakita nila sa tao nga naglakaw dito, so nga nung galakaw po ng Ginoo, dos tubig. Wa man lang siya hingtungha dito dapit. Ang lakaw po magid sa dito sa tubig. Grabe ang kahadlok. Lahi na ilang pananaw mga igsoon. Singgit sila nga dunay multo. Multo man na yung gitawag niya. And then, ingon si Jesus, ayaw mo kadlok ka, papap. Ako ni. Na dunay message. Ang message niya, it is I. Ayaw mo kadlok. Ako ni. Now, si Jesus mismo nagpaila ba? Sa bisan unsang aspect sa atong kinabuhi, bisan unsang sitwasyon, ipailag niya ang iyang pagkaginoo. Dili ginapwede nga mangita bagay unsa kang Ginoo no? Mag-question pagkakanunay may tungod sa Dios. Ang Dios kanunay nagpaila. Ako lagi ni. Na ako. Ako ni. No, na ako. Di ba? Yung say, di man nato makita Ginoo. Di pa ginato siya mailhan. Di na to siya i-recognize. Di na to siya ilhon. Labi na kung nanay kalisod, di na to ilhon na Ginoo. Pero na siya kanunay. Oh, naalagi ko. Ako ni. Aya pa na kaila mga tao. Then, pagkahita mo mga igsoon, ilang gidapit ang Ginoo, Lord, ali diri sa among bangka. Pagtungtong ni Jesus sa bangka, mga igsoon, automatic silang hindunggo. Di ba? Na si Jesus, pagtungtong ni Jesus sa bangka, midunggo silang padulngan. Amen? So, our needs are Jesus' priority. Gusto man nila nga moabot silang destination. Na ay bagyo, na ay sakuna nga niabot, si Jesus may kulang. Sa dihang nana si Jesus, kauban nila sa bangka, mga igsoon, hindunggo sila kalit. Amen? So, ilang sitwasyon na dito sa grabe, kusog-kusog ayo. Pag abot ni Jesus, wala na dagang istorya. Dunggo sila kalit. Wah, abot na dito. Yan, narakasayo na ginabuhi. Si Jesus may kulang. Amen? Dunggo sila sa daplin. Mata pa rin mga igsoon, di ba? And then, after na nabot sila sa daplin, mga igsoon, lain na po gamini siya ng hitabo. Lain nga kahimtang. Lain nga buluhaton ang abot mga igsoon. Doon na po yung healing, doon na po yung mga milagro, nga ilang na witness, ilang na saksihan mismo. At doon na po yung mga, kung makita niyo mga istorya din igsoon, after salvation brings peace, kato ilang sailing the storm, and then healing the blind man. Actually, mga igsoon, ngayon mo makita sa buong chapter 6, makita nimo ang mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Doon ay mga pagtulunan. Even ang atong mga panglantaw sa kinabuhi, katong blind man nga nakakita, mga igsoon, yung itong ang gibuhat ni Jesus, yang mix ang lapok, laway ang gamit, di ba? Buta, sukad pa sa pagkatao, buta na gitong tawhana. Gamit na gid yang kahimtang, buta, sukad pa sa pagkatao, inborn. O kato yung kahimtang, wa gid sa kakitag kahayag. Kung sa gibuhat ni Jesus, nagmix siya og lapok gamit ang laway, gipahid sa mata sa buta. Gi-irritate niya ang maong buta, mga igsoon, ang mata. Sa nakalaway, butang lapok, pahid sa mata. And then, pag hilamos niya dito, gitudluhan niya, hilamos dito, pagkakita na rin siya. Ang mga religious leader, nag-question nga, kinsa may nag-ablis imong mata, ganun makakita na mga buta mong taga-sukad sa una. Di ba? Yan yung makita ang mga igsoon, even ang atong spiritual eye, atong mga panglantaw sa kinabuhi, ang atong vision, gusto sa Dios ngayang tugunan. Sahay mo atong lantaw sa kinabuhi, puro na lang diharas tungod ba? Dili nakakita sa kaayo sa Ginoo. Ang pagkamaayo sa Dios, dili na nato makita.
Tungod kay puro na lang atong nakitan problema sa atong silingan, sa atong sikatao, sa atong panimalay. Amen. Usay bisan gani kanang gamay butang atong daginuton, no? Makakita ta bisan kanang gamay butang ra gyud nga kanang dili angay nga pansinon. Di ba? Lahi ng Kristohanon ron, sensitive na kayo sa mga panghitabo. Sensitive na kayo sa mga negatibong butang. Amen? Sensitive sa mga negative things. To the point nga di makatabang sa itong pagpangalagad sa Ginoo mo, na makalangay na to. Ang storm, mga igsoon, wala ba? Usahay ang storm, kita rin kabuhat. Parang mo atras abante itong pagpangalagad sa Ginoo. Himot ang atong kaugalingong storm. Atong kaugalingong bagyo. Gibagyuhan hinon nato atong kaugalingong kinabuhi. Instead nga mo focus kang Jesus, atong gilingi pagkanunay ang tanang hangin, ang mga balud, atong gilingi nga naras Jesus unahan galakaw sa tubig. Amen. Sa diyang na-recognize na nila si Jesus, uy, ikaw din na Ginoo, ali diri. So mitongtong si Jesus silang bangka, niabot sila sa destination. Ang atong storm, itarapoy gabuhat. Itarapoy nangitaw og problema sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Di lang nato ito pansino itong namaginay hangin, namaginang balod, namaginang tas ibutang na ito galingon natin sa dagat, so kahit atong bangka, normal ginanganay balod. Normal nga dili na ito ginaasahan, unexpected. Nga doon ay storm nga moabot. Hindi na ito kalimtan mga igsoon that our needs is Jesus priority. Amen. And is, Lord, kay naman may storm, naman may pagtayog, ikaw ginamang kinahanglan ani. Amen. Ani Lord, ginamang may problema. Ikaw ginamang pangitaon ani. Amen. Kay wala maging may mahimo kung wala ka. Ana lang gud nga mga prinsipyo mga igsoon, usahay magud kay kinahanglan bagid ta i-remind ba. Gi-allow gid na sa Dios nga usahay dunay pagtayog para mangita gid sa iya mga igsoon. Gani katong paglakaw ni yan, sige, una na mo dito sa tabok. Dito pa siya pabili na atong bungtod. Ang gihimo ni Jesus niya to, nag-pray siya. Nag-ampo, nag-intercede. Siya mo'y atong mediator. Siya mo atong tigpatiliwala. Amen? Wala lagi ta pasagbis Ginoo mga igsoon. Bisan pag natay panginahanglan. Hallelujah. So, sa dagan nato sa ministry, doon lagi malinaw nga kaluwasan mga igsoon. Peaceful nga pagpamuhat diya sa buluhaton. Now, iligan, layangan nga